So, una tayo sa sa broadcasting. So dito sa broadcast is let's say mag new message tayo. Meron tatlong klaseng dito broadcast. So, yung dalawa is pwedeng outside 24 hours. Yan, Mm. ito is outside 24 hours to, ito pwedeng outside 24 hours. Ito naman yung inside 24 hours. So ibig sabihin, 24 ang hours. makakatanggap lang nito is yung mga leads natin na nag-engage sa page natin within 24 hours. Yan, so promotional content. So ang pinaka-safe nitong dalawa is itong tatlo is itong promotional content at saka itong marketing message or MM. Yan talaga yung pinaka-safe. Ang pinaka-risky naman is ito. Pero discuss ko muna sa iyo itong promotional content dito tayo sa flow. So kapag promotional content yung pipiliin natin dyan, yung flow natin is within 24 hours tapos pwede tayong mag-attach ng text, image, ganon, gallery, video. Walang limit. Wala ding limit or restriction sa mga keywords. So pwede yung mga promo keywords, promotional keywords, multiple elements, blocks. Yan. So let's say mag-attach tayo ng image, pwede siya. Yan. Tapos pwede tayo dito, maglagay din ng buttons, ganyan, quick replies. So, safe to. This is safe. Yes, this is safe. So, ang Okay. marirecommend ko lang sa'yo, no, every time mag-broadcast ka ng message, attach ka talaga Mm. ng button. This will be the call to action na merong naka-attach na sequence. So, yan. Attach sequence in the button. Kasi ganito, what if nag-promo ka or nag-send ka ng promotional, nag-click sila sa call to action mo kasi sobrang appealing ng offer mo. Pero, nung pag-click nila is hindi naman sila bumili agad kasi baka na busy or something like that. At least meron Mm. tayong additional sequence which is 24 hours lang to na sequence. 24-hour sequence para tuloy-tuloy pa rin yung pag-follow up sa mga leads mo na sinendan mo ng broadcast na nag-interact doon sa broadcast mo. Mm. So, yan yung talaga best practice din dito. So, yung sequence mo, sobrang yan, dadami at dadami kasi bawat broadcast yan. Tapos ang iwasan mo dito is iwasan ang same content for same audience. Ayaw ni Facebook ng paulit-ulit. Kasi ma-mark as spam ka kung yung message mo ngayon, i-broadcast mo naman bukas, inatanggap na yun ng mga leads mo. Ayaw Facebook talaga ng ganun. Yun, para at least hindi talaga siya ma-mark as spam ni Facebook. Ah. Yan. So, delete ko lang to. Tapos after that one, next step tayo. So dito, promotional content. Then, pwede tayong Mm. mag-filter. Ang ginagawa kasi namin dito, kasi minsan, ito common scenario to sa Bootcake kapag nagbo-broadcast tayo. So ito yung ginagawa namin. Mag-continue to step, tapos mag-add tag kami. Perform action, tapos itong action, add tag ka. Okay. Ikaw bahala kung ano yung add tag na ilalagay mo dyan. For example, learn more na lang to. Yan. So the purpose of this add tag is that sa first send mo nitong broadcast na to, lahat ng makakatanggap, matag sila as learn more. Mm. Yan. So what if na-encounter mo na nag-stop yung sequence mo, hindi na-send sa lahat. May instances kasi na ganon. Pag hindi na-send sa lahat, mag-broadcast ka the same content but this time, i-filter mo na yung not Yung equal nakatag. to Oo. learn more. Para nang sa ganon, yung mga naka-receive na before, hindi na nila to marireceive. Para safe yung page mo. So, yan yung sa promotional content.